Hello! What's up mga ka-baby out? This is your midwife Grace of Entrusted Hands Birthing Station. I hope everyone is doing great today. So, ngayon, pag-usapan naman natin yung mga tungkol sa pills, no? But just in case if you are interested na mapanood yung mga previous videos namin regarding other contraceptive methods, you can check out my profile here and also sa ating YouTube account. If you are interested, magstay ka lang dito, don't scroll up, wag mo munang i-skip, just watch this video. Today, pag-usapan naman natin yung isang common na binibigay namin na pills. So, alam ko may mga familiar sa inyo sa pills na to. And today, we will tackle about Linestrenol Daphne. So, mas commonly known siya as Daphne. This is a blue box po. Ayan. Yung may nanay and may baby na box. This is being manufactured by DKT Trust. Ayan, may trust na seal. And this is 500 microgram tablet and hormonal contraceptive progestogens. Ayan. So, ano ba yung laman niya sa loob? Ganito naman yung laman niya sa loob. Kulay puti naman yung mga tablets niya na maliliit na may naka-encode or mga naka-ukit na letter L. Sa mga familiar na gumagamit dito, mga nanay, mga mommies, may letter L po yung mga tablets niya. And when you take it, make sure po na pina-follow niyo yung mga arrow ha. Hindi po siya paganyan. Paganyan po siya. Letter S. Ayan. So, para familiar kayo. Kasi maraming mga pasyente namin yung nagme-message, Ma'am, na-start ko yung Sunday and then etong Saturday sa baba yung na-take niya. So, it doesn't really matter, no? Kasi lahat naman to is same naman ng contents sa isang tabletas. So, paano ba tinitake tong ating Daphne pill? Well, Daphne pills is being taken daily. Araw-araw po yan. Consistently after meals, after dinner. So, every dinner. Tapos yung mag-dinner, before bedtime, you take this one. I would just like to give you a tip na kapag kayo ay uminom nito at nag-start kayong uminom at 7 p.m., dapat kailangan consistently 7 p.m. ang inom ninyo. Bakit? Because this pills is having progesterone rather na kagaya ng sa katawan natin ng mga babae na nakakapag-prevent ng pregnancy. Nababawasan yung effectivity niya kapag hindi nyo siya iniinom ng consistent yung araw-araw at yung same time lagi. So, reminder, itong pills na ito, when you start to take it, at 7 p.m., 8 p.m., 9 p.m., kailangan pare-parehas yun daily. 8, 9, or 10. Ha? Anyway, regardless naman kung anong oras kayo mag-decide, basta nighttime siya after meals before going to bed. Okay? So, may mga tanong din tayo ng mga mommies na, Madam, kailangan ba pong sa unang araw ng regla ba ito inumin? Yes, it is recommended to take this on the first day of your menstrual bleeding para matandaan nyo at ma-make sure nyo na hindi kayo buntis kapag nag-start kayong uminom nito. Paano kung mag-start kami nang hindi pa kami nireregla? It's also fine. Given na gagamit kayo ng backup at nag-PT kayo and the results is negative. So you can take this kung nireregla ka ba or hindi nireregla, pwede siyang mag-start. Meron lang siyang mga conditions like, ganito natin gawin. If nagme-menstrual bleed ka, nag-start ka, okay lang yun. As long as hindi ka pregnant nung time na nag-start ka. Tapos, paano naman kung mag-start ka ng hindi ka pa nagkakameron? Okay lang din. You need to do PT. You need to use a backup para hindi ka mabuntis. Kasi merong mga nagsasabi na, uminom na nga ako ng pills eh. Ba't na buntis pa rin ako? Yun pala, ang nangyari, hindi nga siya, uminom nga siya, pero ang nangyari, hindi siya gumamit ng backup. Kasi hindi naman, meron bang gamot na ininom mo na, tas mamaya, meron na agad effect. Syempre, it takes time. Paano ko pala siping kayo agad ni Mister, uminom ka ng pills, tas nagsiping kayo ni Mister maya-maya. Walang ganon. Merong certain time ng absorption ng mga gamot. Tandaan yan. Meron pa mga nagtatanong, paano ma'am kung naisuka yung gamot, ganyan, or nagtatae, ganyan.
So, sa mga ganong cases naman, if you have severe vomiting, yung suka ng suka, and then diarrhea, yung dumi ng dumi, better be, halimbawa, nakainom ka, 7 p.m., tas maya-maya nasuka ka na, or within 2 hours nasuka ka na, ayun na, kailangan mo na siyang inuman ng panibago. Dapat sa span ng 3 hours, makainom ka ulit ng panibagong pills kasi naisuka mo siya. Hindi yun counted. Ngayon, kung nagkaroon ng pagsisiping during that time, tapos hindi ka nakainom, mabubuntis ka talaga. Okay? Tapos doon sa mga missed pills, yan, madalas akong makakuha ng mga DMs regarding missed pills. Paano ba natin ginagawa yan? If you missed a pill, you must take it within 3 hours after the 24-hour lapse. So, halimbawa, ay, nakalimutan ko siya kagabi. O, di kailangan, pinakamaagang ma-remember mo siya. O, halimbawa, 7 p.m. ngayon, hindi ka nakainom. Erase mo natin yung kagabi. Halimbawa, ngayon, 7 p.m., tas hindi ka nakainom ngayon, naalala mo siya mga 9, it's okay. You need to drink it immediately. Ngayon, paano kaya kung kinabukasan mo na siya naalala? So, pag kinabukasan mo na siya naalala, inom ka pa rin, pero kung makikipag-sex ka ng araw na yon, kailangan mong maggamit ng condom o mag-back up, mag-abstain, ganon. Ha? Linawin ko lang, kapag hindi mo siya nainom, 7 p.m. ka umiinom, na-remember mo siya 9 p.m. na, it's fine. You have to drink it immediately. As long as hindi pa siya nagre-reach ng 24 hours na nalapse na siya, pwedeng makipagtalik ng walang backup. Pero kung yon ay naglapse na ng more than 24 hours, at saka mo lang naalala, you need to take the pill immediately and then you need to use a backup kapag makikipagsiping ka. Gets ba? I-remind ko lang ha, it's gonna be 2 consecutive days na magba-backup ka. So, habang umiinom ka, gagamit ka pa rin ng condom or better be mag-abstain ka na lang para hindi ka mabuntis. Ano? Okay? Malinaw? So, yung mga susunod na i-discuss ko, paikliin na lang natin, no? So, mechanism of action nito, ang ginagawa ni Daphne is pinakakapal niya yung cervical mucus. So, yung cervical mucus na yon, nagbo-block yon ng sperm para hindi niya ma-penetrate yung egg. And then, it disrupts menstrual cycle. So, kung nagpipills ka, huwag ka nang magtaka kung hindi ka dadatnan, ha? There are some cases, may spotting, yes, meron, pero hindi yun yung kalakasan, hindi yung normal cycle. Kasi, it's gonna prevent your eggs from being released from your ovary. So, walang ovulation na nangyayari. Plus, pinakakapal niya yung cervical mucus natin para hindi makapenetrate ang sperm ng mga lalaki. So, ano ba yung mga contraindications? Alin yung mga hindi po pwede? Ha? Kung may possible pregnancy, bawal yan. May arterial disease, yung mga sa puso, may mga problema sa puso. Undiagnosed vaginal bleeding, yung mga hindi malaman na reason kung bakit dinudugo. Tapos, hormone-dependent neoplasms, severe liver diseases such as hepatic adenoma, and then after recent evacuation of hydradityform mole o yung may tawag tayo sa Tagalog nun, yung H-mole. Yan. And then, you should take this with precaution kapag ka nagsasuffer ka ng asthma, diabetes, epilepsy, heart diseases, hypertension, and then history of depression, past ectopic pregnancy, hindi rin. So, pwede siya pero with precaution, you need to consult your healthcare provider for that. Migraine, renal impairment, liver dysfunction including jaundice or history of jaundice in pregnancy. And then lastly, yung mga conditions na aggravated by fluid retention. Ayan. So, if you have other questions, you can message us. Ayan yung details namin sa taas. Send us a DM. You can post a comment here at the video. Please heart the video if you love it and click the plus sign para hindi ka mahuli sa mga updates namin. Again, ka-baby out, this is your midwife Grace of Entrusted Hands Birthing Station and we provide you with quality maternal care. Hanggang sa susunod nating video. See you and take care. Bye-bye!